God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa programang ito. Ito po si Baljamin Tatlong Hari at ito po ang patuloy niyong sinusubaybayang programa, Life and Grace. Nagpapatuloy po tayo sa atin pong pinag-umpisahan. Last week po ay nag-umpisa po tayo ng chapter 2 ng the book of Galatians. Ito po yung sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. At pag-uusapan po natin ngayon ang may pamagat na standing on the truth of the gospel. Ang pagtayo sa katotohanan ng Ebanghelyo. Nilinaw ng ating napag-aralan ng nakaraan na hindi kailangang dagdagan ng pagtutuli o kahit anumang hakbang ng pagkilo sa layuning maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Ang ginawa ni Kristo ay kumpleto na. And faith in Christ and what He has completely done for us is enough for anyone to enjoy and remain saved. Hindi ba't ito nga po yung napagkasundoan nila sa Jerusalem Council? Ayon po sa patnubay ng banal na Espiritu, sabi po ni Apostol Santiago, na huwag nang dagdagan pa ang mga rules na dapat nilang sundin maliban sa nilalaman ng kanilang sulat. Dahil ang Christian life is not about set of rules, but growing in a wonderful relationship with the Lord Jesus Christ. Ang ginawa ni Kristo para sa atin sa krus ng Kalbaryo ay hustong-husto para sa ating kaligtasan, kagalingan, kaunlaran, karunungan, katuwiran at kabanalan. We are complete in Christ. Dito sa katotohanan ito tayo nanggagaling. Dito tayo nagpapasimulang lumakad at nagpapatuloy na lumalakad. Ituloy po natin kung saan po tayo tumigil last week. Galatians chapter 2. Mag-umpisa po tayo ngayon from verse 5 hanggang verse 6. Sabi po ng verse 5, subalit hindi kami sumuko sa kanila kahit isang saglit, sapagkat layunin naming maingatan ang katotohanan ng Ebanghelyo para sa inyo. Tungkol sa mga kinikilalang pinuno, ang totoo ay walang anuman sa akin sino man sila sapagkat walang kinikilingan ng Diyos. Wala naman silang pinuna tungkol sa aking ipinapangaral. Alam niyo po, the Greek word ng salitang sumuko ay nangangahulugan ng pagiging mahina o magpaubaya. Paano ba nagpakita si Pablo ng hindi pagsuko o pagiging matatag at tinanggihan niyang magpaubaya sa mga huwad na kapatirang ito? He never submitted any of his authority to them. But the real questions dito po sa Galatians chapter 2 verse 5 is, will the truth of the gospel remain? Maaari kasing ang isang tao ay magpasimulang tunay na umaasa kay Kristo at sa ginawa niya para maging katanggap-tanggap sa Diyos. At pagkatapos ay bumalik sa kaisipang kailangan ng kautusan upang pagsumikapang manatili sa pagiging katanggap-tanggap sa Diyos. Pero ang sabi po ni Pablo sa verse 5, hindi kami sumuko sa kanila kahit isang saglit. Alam niyo po, sabi po ng Living Bible ay ganito. Sa Galatians chapter 2 verse 5 and 6, but we did not listen to them for a single moment. We did not want to confuse you into thinking that salvation can be earned by being circumcised and by obeying Jewish laws. And the great leaders of the church who were there had nothing to add to what I was preaching. Sabi niya po, by the way, their being great leaders made no difference to me, for all are the same to God. Alam niyo po na ang perversion o ang pagbaluktot sa original na gospel na kinakalaban ni Pablo dito was not that something was taken away from it, but rather that something was added to it. Kaya't nung dalhin at iparinig ni Pablo ang kanyang ebanghelyo sa mga apostol sa Jerusalem, wala silang idinagdag dito. Paul's gospel was accurate and complete, even by the judgment of Peter, James, and John, the leaders of the church in Jerusalem. In other words, tama ito as preached by Paul. Nothing more was added to it or taken from it.
Praise God! Alam po ninyo, may mga panahon na kailangan nating tumayo against those who oppose us. Kagaya ng ginawa dito ni Pablo. At may panahon din naman na kailangan nating iharap o i-offer natin yung ating isang pisngi. Kagaya naman po ng sinasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 39. Pero minsan kasi po ay napakahirap na malaman kung ano ang nararapat na reaksyon. But ultimately, we have to be sensitive to the leading of the Holy Spirit in each individual situation and case. Paul gave us a general rule to follow in this passage of Scripture. Sabi niya, ang motivation niya for his action against these false brethren was not selfish. Paul was not defending his own reputation or sowing strife because of pride-related issues. Ang tangi niyang concern was that the Galatians might continue in the truth of the gospel. Marami pong factors ang dapat i-consider, but one of the primary tests must always be our personal motives. Ano bang motibo natin sa personal? Ang pride, ang envy, at ang self-advancement must be ruled out of our motives bago natin sabihin ang ating stand. Sabi nga ay before we flex our muscle. Tuloy po natin, Galatians chapter 2 verse 7 to verse 9. Sa halip, kinilala nilang sa akin ipinagkatiwala ng Diyos ang pangangaral ng Ebanghelyo sa mga hindi tuli. Kung papaanong kay Pedro niya ipinagkatiwala ang pangangaral ng Ebanghelyo sa mga tuli. Sapagkat ang Diyos na nagbigay kay Pedro ng tungkuling maging apostol sa mga Hudyo, ang siya ring nagbigay sa akin ng tungkuling maging apostol sa mga Hintil. Nang makita ng mga kinikilalang haligi ng iglesia na sina Santiago, Pedro at Juan na ibinigay sa akin ng Diyos ang tanging kaloob na ito, tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa. Pinagkasunduan namin kami ni Bernabe ay mangangaral sa mga Hintil at sila namay sa mga Hudyo. So pag pinag-usapan po natin at pinag-aralan natin ang mga verses na ito, na sa halip na i-correct ni na Apostol Pedro, Santiago at Juan ang ebanghelyong ipinapahayag ni Pablo, they approved it and encouraged him in his work. Ito po ay isang karagdagang pruweba para kay Pablo na ang gospel that he preached to the Galatians, to the Gentiles, was correct and that the additions that the legalistic Jews were trying to add to his gospel were wrong. Sabi po ng ibang translation ng verse 9 ay ganito, kaya nang makita ni na Santiago, Pedro at Juan na ipinagkaloob sa akin ng Diyos ang gawaing ito, tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa sa pangangaral ng magandang balita. How did they see that God had committed to Paul the gospel of the uncircumcision? Sigurado tayong they saw it through the words he spoke, but he also saw it by the fruit his words produced in the lives of those who received them. Nabago po yung mga buhay ng mga Hintil na nakarinig po ng Ebanghelyo ni Pablo. Alam niyo po, hindi naman nag-preach ng dalawang magkaibang gospel si Pedro at si Pablo, na yung pong gospel of the circumcision at yung pong gospel of the uncircumcision. There is only one true gospel. Ito po ay ang gospel ng grace. And God was simply using Peter in a mighty way as he took the good news of salvation among the Jews. As God was using Paul in a mighty way as he ministered primarily among the Gentiles. Dagdag ni Pablo sa Galatians chapter 2 verse 9 na tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa. Ito ay nangangahulugan lamang of a united missionary partnership to work together for the spreading of the gospel para sa mga Hudyo at gayon din sa mga Hintil. Alam niyo po, it's amazing to think na pinili ng Panginoon si Peter to share the gospel sa mga Hudyo at si Pablo naman ang mag-share ng gospel sa mga Hintil. Kung pag-aaralan niyo po na mabuti ang background, si Paul ay mas marunong sa mga Jewish laws at mga tradition kaya naturally ay maaari siyang humarap at makipagtalo kahit sa sino mang religious Jew. At si Pedro naman was a near
pagan himself who could have related to the Gentiles better. Yet, sabi po ng Isaiah chapter 55 verse 9, God's ways are higher than man's ways. Hindi nais ng Panginoon na makuha mo ang kaligtasan dahil nanalo ka sa isang debate o kaya naman ay napaniwala ka alang-alang sa isang pagkakaibigan. Salvation has to be supernatural work of the Holy Spirit at hindi dahil sa talento o galing ng sinuman. Ang dahilan ayon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 29, that no flesh should glory in His presence. Wala pong pwedeng makapagmalaki sa harapan ng Panginoon. Earlier dito po ay pinaliwanag ni Pablo kung paano ang pagtawag ng Diyos sa atin. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to verse 28, sapagkat nakita ninyo ang inyong pagkatawag mga kapatid, iilan lamang ang matatalino ayon sa laman, iilan lang ang makapangyarihan, iilan lamang ang maharlika na tinawag. Subalit pinili ng Diyos ang kamangmangan ng sanglibutan upang ipahiya ang marurunong. Pinili niya ang mga mahihina ng sanglibutan upang ipahiya ang mga malalakas. Pinili ng Diyos ang mga mababa sa sanglibutan at mga hinahamak at mga bagay na walang halaga upang mapawalang halaga ang mga bagay na itinuturing na mahalaga. Ipinapaliwanag po dito ang eksaktong kabaliktaran sa paraan ng pag-iisip ng tao para sa kanyang sarili. Carnal people would choose the cream of the top, yung pong mga matatalino, yung pong magagaling to represent their interest to others. Pero ang kapangyarihan ng Diyos just does the opposite. And if you will consider ang mga bagay-bagay sa perspektibo ng Diyos, wala nang iba pang mas mabuting paraan. Dahil in the natural, wala pong sino man sa atin ang perfectly makakapag-represent ng Diyos. Kaya ang Diyos, ang pinili niya ay ang mababa sa sanglibutan and endued them with supernatural power to be His witnesses. Tayo po ay pinili ng Diyos. Tayo pong hindi mga class A, kumbaga. At ang kapangyarihan ng Diyos ay binigay sa atin upang tayo ay maging witnesses niya. Because only the Lord God Almighty can take the worst people and make the mighty tremble. So God will get all the glory. Ituloy po natin, Galatia Kapitulo 2, talatang 10. Ang kahilingan lamang nila ay huwag naming kalilimutan ang mga dukha na siya ko rin namang pinagsisikapang gawin. Nabasa natin kanina na nagkasundo sila with the Jerusalem church leaders that Paul and Barnabas should continue their work among the Gentiles while Peter, James, and John concentrated on the Jews. They ended with the final request na huwag kalilimutan ang mga kapatirang mahihirap sa Jerusalem at sa Judea. Na ang sabi naman ni Pablo ay siya rin namang pinagsisikapan kong gawin. Dahil nagawa na po ito ni Pablo, ginawa na po ito ni Pablo at ni Bernabe noong nasa Antioch pa po sila. Heto po ang account sa Acts. Acts chapter 11 verse 28 to 30. Ang sabi po ni Lucas, tumindig ang isa sa kanila na ang pangalan ay Agabo at sa pamamagitan ng Espiritu ay nagpahayag na magkakaroon ng matinding tagutom sa buong daigdig. Nangyari ito noong panahon ni Claudio. Nagpasya ang mga alagad na ayon sa makakaya ng bawat isa'y magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea. Ganito nga ang kanilang ginawa at sa pamamagitan ni Bernabe at Saulo ay ipinadala nila ang kanilang tulong sa mga matatandang namamahala ng iglesia. Ang ganito pong pagtulong ay itinuloy po nila maging noong sumulat sila sa mga taga-Korinto. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 16 verses 1 to 3. At tungkol naman sa mga ambag para sa mga banal, gawin din ninyo kung ano ang itinagubilin ko sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw ng linggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na at maglaan ng halaga ayon sa kanyang kinita upang huwag nang magkaroon ng mga ambagan pagpunta ko.
At pagdating ko riyan, ang mga taong inyong pinili ay aking isusugo na may dalang mga sulat upang maghatid ng inyong kaloob sa Jerusalem. Alam niyo po, ganito rin ang sinulat niya sa mga taga-Roma. Sabi po ng Roma, Kapitulo 15, talatang 26 hanggang 27. Sapagkat minabuti ng mga taga-Macedonia at mga taga-Akasya na magkaloob ng tulong para sa mga dukhang kapatid na nasa Jerusalem. Malugod nilang ginawa iyon bilang pagtanaw ng utang ng loob sa mga Hudyo sapagkat ang mga Hintil ay naging kabahagi ng mga pagpapalang espiritual ng mga Hudyo. Nararapat lamang tulungan ang mga Hudyo sa mga bagay na material. Well, tuloy po natin. Galatians chapter 2 verse 11 to 13. Nang dumating si Pedro sa Antioquia, ay pinagsabihan ko siya ng harapan dahil sa kanyang maling ginagawa. Dati kasi siyang kumakaing kasalo ng mga Hintil bago dumating ang mga isinugo ni Santiago. Ngunit nang dumating ang mga iyon ay umiwas na siya at humiwalay na sa mga Hintil dahil sa takot sa mga Hudyo. Maging ang ibang mga kapatid na Hudyo ay naduwag din at gumaya sa kanya sa ganitong pagkukunwari. At natangay pa maging si Bernabe. Hindi ba't napag-usapan po natin last time how God used Peter in a mighty way as he took the gospel ng kaligtasan among the Jews, at kung paano naman po si Pablo ay ginamit din ng Panginoon in a mighty way as he ministered primarily among the Gentiles. May aspeto ng gospel na ipinahayag ng Diyos kay Pedro at mayroon din namang aspeto na ipinahayag niya kay Pablo. God revealed to Peter sa pamamagitan po ng isang pangitain, sa pamamagitan ng isang vision, ang patungkol sa dietary laws ng Leviticus and its relation to Gentiles' acceptance into the body of Christ. The Lord Jesus Christ showed Peter the cleansing of foods and the acceptance of all men through the gospel. Mababasa po natin ito sa Acts chapter 10. Ngayon, itong si Pedro, nung siya po ay bumisita dito sa church ng Antioch, ito pong church na ito ay predominantly Gentile church, pero may ilan ding mga Hudyo. As Peter was enjoying his acceptance with God through the Lord Jesus Christ, he was free to enjoy his Christian liberty. He ate with the Gentiles and partook in their Christian love feast, and possibly kumain siya ng mga pagkain considered unclean para sa mga Hudyo. At sa kasalukuyang panahong iyon, dumating naman sa Antioch ang mga Jewish believers from Jerusalem na pinadala po ni Santiago. Sa takot ni Pedro na baka makita siya ng mga legalistic Jews na binibreak niya ang Jewish tradition, he withdrew from eating with the Gentiles and became a hypocrite. The pressure was on. Obviously, itong mga Hudyo na galing sa Jerusalem ay nakapag-isip na ang division between the Jews and the Gentiles was still in effect dahil po sa ginawa ni Pedro. Ang kinilos na ito ni Pedro, hindi ang kanyang paniniwala, ay naka-impluwensya sa ibang mga Jewish believers na gumaya sa kanyang hypocrisy. Bagaman alam ni Pedro kung ano ang tama at nararapat, ang kanyang aksyon ay nakapag-compromise ng gospel. At ang naging epekto ay nagkaroon muli ng division between the Gentiles and the Jews. At kahit na nga itong si Bernabe ay nadala ng example na ipinakita ni Pedro. Ang ginawang action ni Peter na ito was more than just an issue of Christian liberty, but an action na ang naipakita sa mga tao ay ang mga Hintil at ang mga Hudyo ay magkaiba ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. His action projected that the Jew and the Gentiles were not one new man through faith in Jesus Christ. Kaya itong si Pablo, he opposed him and he rebuked Peter publicly in front of the whole church. Natakot po kasi itong si Pedro Sabi po ng Proverbs chapter 29 verse 25, the fear of man bringeth a snare. Ang pangyayaring ito ay isang halimbawa ng katotohanan ito.
Ipinakita ng Panginoon kay Pedro sa Acts chapter 10 verse 28 na hindi niya dapat tawaging marumi ang mga Gentile Christians. And Peter acted on this revelation and broke with Jewish tradition by eating with the Gentile believers of Cornelius' household dito po sa Acts chapter 10. Pero dito po sa Antioch, nang dumating ang mga Hudyo from Jerusalem na pinadala po ni Santiago, Peter went against that revelation in his heart and operated out of fear of man. Natakot po siya kung ano ang iisipin ng mga Hudyo patungkol sa kanya. Kaya nga po matatandaan ninyo kung paano sinabi ni Pablo ang patungkol sa gospel na ito. Romans chapter 1 verse 16, sabi niya, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sabi po sa wikang Ingles, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation for those who believe, first to the Jews, then to the Greek. Dito po ako magpapaalam sa verse na sasabihin ko sa inyo sa Colossians Kapitulo 2, talatang 6. Sabi po ni Pablo, kaya nga, sa paraang tinanggap ninyo si Kristo bilang Panginoon, mamuhay naman kayong gayon sa Kanya. Patuloy po nating tayuan ang katotohanan ng Ebanghelyong tinanggap natin kay Kristo. Ito po si Baljamin Tatlong Hari at ito po ang Life and Grace. At ako po'y patuloy na nagpapaalam sa inyo, nagsasabing, life is best lived by grace. Shalom!